Manda mga kapatid sa pakinig ng salita ng Diyos at bago tawagin si Pastor Ed, awit natin ulit Brad yung future home sapagkat alam natin na malapit na ang panahon at mayroong isang dako na ang Diyos ay paglalagyan para sa atin upang doon natin lubusang madama ang kadakilaan niya. Hallelujah. Hallelujah. Bible tells of a city is prepared for His chosen ones who'd overcome and by His word prevail. The gates are made of pearl, the streets paved with gold, pyramid shape, 1,500 miles in space. We will live and not grow old. In that home, prepared for His own, with Jesus on His throne. Let's worship Him. Hallelujah. He will be the light, no shadows at night, and the world will see the headstone. In that future home, eyes have not seen, nor ears have heard, the beauty rare, none can compare, for those predestined by His word. Tears are wiped away, in that future place, in God Himself shall come down to dwell with His bride on that day. Hallelujah. Let's worship Him. Glory. In that for His own, with Jesus on His throne, He will be the light, no shadows at night, and the world will see the headstone.
Tayo po ay manatili na tayo. Bumasa tayo lang talata sa ating mga Bible sa Leviticus okay. Simulan natin sa 1 ng Leviticus 23. Okay? And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them concerning the peace of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocation, even these are my peace. So 6 days shall work and be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, as the holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. These are the peace of the Lord, even the holy convocation, which ye shall proclaim in their seasons. In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye shall eat unleavened bread. Okay, in the first day ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work therein, but ye shall open an offering made by fire unto the Lord. 7 days, in the 7th day is an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you be come unto the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. And ye shall have the sheep before the Lord, okay, to be accepted for you on the morrow after the Sabbath. The priest shall wave it, and ye shall offer that day when you wave the sheep and he lamb without blemish of the first fruit, first year, for a burnt offering unto the Lord. And the next offering thereof shall be 2 deals of the fine flour, mingled with oil, an offering made by fire unto the Lord, for a sweet savor, and the drink offering thereof shall be of wine, and the 4th part of an hin. And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that you have brought an offering unto your God. It shall be a statute forever throughout your generation in all your dwellings. And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheep of the wave offering, 7 Sabbaths, and be complete. Even unto the morrow after the 7 Sabbaths shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Ye shall bring out of your habitation 2 wave loaves of the 2 tenth deals. They shall be of the fine flour. They shall be baken with leaven. They are the first fruit unto the Lord. And ye shall offer with the bread 7 lambs without blemish of the year, and 1 young bullock, and 2 rams. They shall be for a burnt offering unto the Lord, with their meat offering and the drink offerings, even an offering made by fire of sweet savor unto the Lord. 20. And the priest shall wave them with the first fruit, okay, for a wave offering before the Lord, with the 2 lambs. They shall be holy to the Lord for the priest. Laktaw na po tayo. Next,
Speak unto the children of Israel, 24, saying, in the 7th month, in the first day of the month, ye shall have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation, and ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. Okay? 27, and unto the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. Okay? And it shall be an holy convocation unto you. And ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. And ye shall do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God. For whosoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people. And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people. Okay, then 34, speak unto the children of Israel, the 15th day of the 7th month shall be the feast of the tabernacles, for 7 days unto the Lord. And on the first day ye shall be a holy convocation, and ye shall do no servile work therein. Okay. Then last, okay. Basahin natin yung last verse. And also in the 15th day of the 7th month, ye shall have gathered in the fruit of the land, and ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. And you shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the bough of thick trees, and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Siguro hanggang dun na lang tayo, o last 41 and 42. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year, and it shall be statute forever in your generation. You shall celebrate it in the 7th month, and you shall dwell in booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths, that your generation may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of Egypt, the land of Egypt, and the Lord your God. Amen. Glory to God. Hanggang dun lamang ang ating scripture. At basahin natin sa pangtalata dito sa Book of Joel. Joel chapter 2. Isang kapatid na nais kong bumasa sa 28 ng Joel. Sige. Ganito po ang sinasabi. Sige, pakibasa lang. Joel 2:28 or 2:30. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at mga haliging usok. Verse 31, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong katanan gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mga sitang ito. Palain mo po ito at patuloy naming maunawaan ang iyong panukala at ang iyong dakilang Programang gagawin sa panahon na ito na aming ikinabubuhay. Mangusap ka, Panginoon, sa pag-aaral na ito at naway ipaunawa mo po sa bawat isang naririto ang dakilang event na magaganap ngayon na malalaman ng buong mundo, Panginoon, at ito ay nalalapit na at kami po ay nananampalataya na kami ay bahagi ng mga tandang ito sa sangkalangitan, sapagkat dinideclare mo sa heaven ang lahat ng gagawin mo dito sa lupa. Kaya Lord, we believe na ang sangkalangitan ay ginawa mong talaan ng iyong panukala, sapagkat kung kami titingin doon at ang sino mang sumasampalataya ay aming maaalaman ang iyong dakilang programa. Kaya Lord, sa pamamagitan ng mga bagay na ito na aming pag-aaralan, ay sibulan ng bawat isa ng kasipagan, katatagan at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, na hindi huhupa hanggang sa dumating ang itinakda mong araw para sa bawat isa sa amin. Dakil sa iyo, nawa sitan mo ng kalakan at kalusugan kangatawan upang mapapurihan at maas ngayong umaga. Abutin mo ang mga wala at nasa pagsubok at pagliliglig ng mga pamumuhay, ngunit kaming tinalaga mong makaparito, o Diyos, ay maging kalakasan sa mga mahihina sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyo, Lord, at ang lahat ng purihan ay binabit namin sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran. Kung may visitor man na aking wini-welcome, salamat. Kapiling natin ang mga magulang nila Brother Tenedero. God bless you, brother and sister. Mother mo ba, Brother Israel? Welcome, sister, at sa inyong sesyon na tanggapin ang tamang bautismo. At sama pa rin natin si Brother Joseph. At God bless you, Brother Joseph. Si Brother Pete, may kasama na. God bless you. Hindi mo na ipakilala sa atin. Welcome, welcome lahat ng mga bisita natin. At meron ba ako hindi na welcome ngayong umaga? Okay. Meron din bang absent ngayong umaga? Meron din, di ba? Now, nice kong ako ay nagkaroon ng burden na lingunin itong tinatawag na mensahe na matagal na nating napag-aralan, yung 7 P's of Jehovah. The 7 P's of God. 7 tinatawag na kapistahan, di ba, ng Diyos. Actually, Leviticus 23, binilang natin yan. Okay, at connected, di ba, with the 4 blood moons. Okay, at yan po ay umuugong na yan ng panahon na 2008, meron na rin ganyan na mga nagre-research, si Blitz, di ba? Ito si Pastor Haji, John Haji. Ito yung tinatawag na pinaka-latest na nag-expose ng 4 blood moons. Now, sabi sa Bible, ang gagawin ng Diyos sa lupa ay de-declare niya sa heavens. Di ba? Sapagkat ang heavens, diyan na-declare ang first Bible. Diyan niya iginuhit at sinulat ang unang Biblia. Kaya ang mga matatanda at ang mga wise men ay tumitingin sa sangkalangitan at nakaka-receive ng message buhat sa ating Diyos. At ito pong ating tatalakayin
ay titignan natin ang posisyon nitong tinatawag na 4 blood moons dito sa tinatawag nating panahon naman ng Jewish festivals. Diba? Merong tinatawag na Jewish festival. Ano, Pastor? Bakit Jewish festival? Bakit hindi Bride Festival? Sabi ng message, mga kapatid, ang Jew, ang tinatawag na timetable. Diba? Siyang timetable. When you see the fig tree, diba, sabing ganon, bring forth, diba, her fruit, summer is nigh. Diba? At ang fig tree is always referring to Israel. Amen? Kaya, tayo po, mga kapatid, ay tumitingin sa mga kaganapan. Diba? Ito na ang time, kung hindi tayo masyadong interested sa mga news, sabi ng message, you must recognize your day and its message. Tignan natin ang news concerning sa Israel, concerning, mga kapatid, sa Promised Land, concerning sa tinatawag na signs, sa mga tinatawag na heavenly signs. Tingnan natin ang mga bagay-bagay at doon malalaman natin ang araw ay malapit na. Okay? Now, paki-plus nga yung tinatawag na seven feast days of the Lord. Okay, paki-plus natin. Okay, now, makita natin sa Leviticus 23, inisa-isa natin, ang unang tinatawag na kapistahan ay ang Feast of the Passover. Ito yung kanilang tinatawag na paglabas, di ba? Ito yung tinatawag na pag-come out nila sa Egypt. Na kung saan nag-alay sila ng isang tinatawag na kordero o ng Paschal Lamb, pinatay, pinahid sa mga pintuan. Di ba? Naalala niyo yun sa time ng Exodus? At ang bahay na walang pintuan ay makararanas ng death ng kanyang firstborn. Kaya kailangan ipahid ang dugo, ang token sa bawat pintuan at lintel beam ng bahay. When I see the blood, I will pass over you, sabi ng destroying angel. Diba? At yan po ay merong tinatawag na date setting. Kasi festival yan na sineselebrate. Parang isang tradisyon sa Hudyo na ginugunita. Kaya makikita natin yung 14th day of the first month, Abib. Diba? At yun ay Passover. Nisan, tinatawag sa ating tinatawag na Julian calendar na April. Okay? Kaya month of April ay Jewish celebration ng tinatawag na Passover. The next ay yung tinatawag na Feast of the Unleavened Bread. Ipapaliwanag ko lang muna sandali at mamaya maintindihan natin kung paano yan na sinasagawa. Ang Feast of Unleavened Bread, 15th day of the first month, Abib or Nisan. Kakain sila 7 days ng tinatawag na tinapay na walang libadura. 7 consecutive days. Ang kakainin nila parang walang lasa, walang libadura, walang pampalsa. Diba na tinapay? Okay, pure meal. Then the next ay ang Feast of the First Fruit. Kanilang igagathered sa 16th day of the first month yung tinatawag na first fruit, yung unang bunga ng kanilang lupain. Diba? Kung, diba, napunta sila sa lupain na yon, kanilang iaalay yung tinatawag na unang bunga sa Panginoon. Kaya ang bunga nyo sa Panginoon ay hindi sa inyo. Ito ay sa Panginoon. Diba? Yun ay ihandog sa Panginoon. Yan ay 16th day of the first month. Nisan pa rin pumasok. At kung ikaw ay merong tinatawag na ang tawag dito, mga bunga sa iyong lupain ay ihandog mo sapagkat yun po ang tinatawag na first fruit. Feast of the Pentecost, merong tinatawag na ika-50th day. Meron pang tinatawag na Feast of Weeks. Merong tinatawag na 7 Sabbaths. Because every week, mga kapatid, ay Sabat. Kaya 7 Sabat. At yung ika-8 ay tinatawag na Pentecost. Diba? 49 days, equivalent ng 7 Sabbats. Okay? At alam natin na
Yang mga pito-pito na yan ay may mga kahulugan. Mamaya ko ipapaliwanag yung kahulugan. Kaya yung tinatawag na 7 sanlinggo, okay, pakialis mo na. 7 sanlinggo ay 7 Sabat. Okay? May mga meaning yan sa ating kapanahunan. Di ba? At aking i-explain. Feast of the Trumpets, ito yung tinatawag naman na pag-ihip ng pakakak on the first day of the 7th month, tinawag nilang Etanim or Tisri. Lagpak sa Julian calendar yan na October, Tisri. Memorial blowing of trumpets. Di ba? Paggunita, di ba? Sa tinatawag na pag-ihip ng mga pakakak. Feast of the Atonement ay 10th day of the 7th month, Etanim or Tisri, October pa rin siya, ay merong tinatawag na kapistahan ng pananaghoy at pagdadalamhati at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yun ay groaning time. Diba? Yun ay repentance time. Yun, Feast of Atonement. Then the last ay yung Feast of the Tabernacles. Magtatayo sila sa 15th to the 22nd day of the 7th month, October pa rin, Tisri, ay magtatayo sila ng mga booths, mga bahay. Dahil isang paggunita na ang Israel, nang tawagin sila ng Diyos sa ilang, ay nagtatayo lang sila ng bahay sa tinatawag na mga ilang. Diba? Ang bayan ng Israel ay naninirahan sa mga tinatawag na kubul. Kaya tinawag na Feast of the Tabernacles. Sila doon ay magtatayo ng sarili nilang bahay. At pag-end ng Feast of the Tabernacles, gigibain nila yung kanilang mga tabernakulo. At ang susunod na event ay Solemn Assembly, which is the 8th day. Diba? Ang 8th day ay type ng tinatawag nating Sabbath din. Rest. Okay, now, ang meaning ng tinatawag na Feast of the Passover ay nagre-represent sa tinatawag na Paschal Lamb na walang iba, si Christ. Siya yung tinatawag na Paschal Lamb, kordero ng Diyos na pinatay. Di ba? Para sa ating mga sala. Na ang dugo niya ay magiging pangbayad sa ating mga sala, down payment for our sins. Kaya, ganamang kapula o kaitim ang ating kasalanan, di ba? Kung ikaw ay part ng tinatawag na redeem, merong allotted blood, merong allotted atonement ang Diyos para sa iyo. Hanggang sa ma-recognize mo ang kanyang mga salita. So, yung Feast of the Passover, mga kapatid, ay tumutukoy sa tinatawag na handog. Sa Calvary, naganap, yung tinatawag na Feast of the Passover. Jesus, the Passover. Siya lahat yan. Diba? Na tinatawag na selebrasyon. Feast of the Unleavened Bread ay nagre-represent sa tinatawag na panahon na kakain ang bride ng tinapay na walang libadura. Di ba? Kailan kakain ang bride ng tinapay na walang libadura? Kapag nabuksan ang 7 seals. 7 consecutive days, merong message from God na merong angel, visitation ng angel, each night. Dumadalaw ang angel kay Brother Branham at nire-reveal ang interpretation ng 7 seals. White horse, red horse, amen? Yun ay inspired. Hindi galing sa theologians, kundi mismong direkta from God. At yun ang pinipreach niya 7 consecutive days. Tinawag yun na Feast of Unleavened Bread para sa atin. Sa Hudyo, yun ay traditional na kumakain sila ng unleavened bread. Diba? Diba? Kumakain sila ng puro at dalisay na salita. Sa atin, ang puro at dalisay na salita na walang lebadura ay ang 7 seals. Sa time ng 7 church ages, meron pang tinatawag na shadow. Diba? Ang mga saints sa loob niyan, sa kapanahonan ng 7 church ages, ay meron pang tinatawag na intertwine ng false vine at true vine. May mga false teaching pa, mga kapatid, di ba, na nakapenetrate sa loob ng 7 church ages. Hindi mo pwedeng tawagin yan na unleavened bread. Can you say amen?
Dahil may halo pa ang kapanahunan na yan. Pero ang Panginoon ay namagitan sa ignorance ng 7 iglesia, amen, para sila pumasok na banal sa presensya ng Panginoon, kinailangang mamagitan ng Paschal Lamb. Diba? So, yung Passover, yung Paschal Lamb, dinivide niya yung kanyang pamamagitan sa 7 kapanahunan for almost 2,000 years para sa ignorance ng 7 kapanahunan ng mga saints. Can you say amen? Pero pagdating ng tinatawag na last day, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, yun ang revealing ng unleavened bread. Tinapay na walang libadura. The most inspired message, diba, that I preach, sabi niya, is the revelation of the 7 seals. Diba? Yung tinatawag na kapahayagan ng selyo. Yun ang sinabi niya sa kanyang statement. The next piece of the first fruit, mga kapatid, ang first fruit, ito yung tinatawag na pangunahing bunga. Diba? So, pag nagtanim ka, tumubo, ibibigay mo sa Panginoon at ihahandog mo sa Panginoon. Iwe-wave mo, ipe-present mo sa Diyos yung tinatawag na offering na pinakapangunahing bunga. Ito po yung tinatawag na tipo ng resurrection. Ang piece of the first fruit, ito ay type ng tinatawag na resurrection ng Old Testament. Diba? Ang first fruit ay resurrection. Kaya sa time ni Jesus, Matthew 27, amen, ang pinaka-first fruit doon, mga kapatid, ay walang iba, siya. After niya, di ba, sumunod ang Old Testament saints. Kaya may dalawang tinatawag na sheep wave offering. Una, yung the first sheep that proved, di ba, to be sheep. Sino po yun? The real one. Siya yun. Siya yung tinatawag na unang handog na napatunayan. Siya yung produkto ng tinatawag na resurrection. At after niya, maraming uhay na sumunod. Di ba? Pagkatapos ng unang handog sa sheep wave offering, pagkatapos niya, sumunod naman yung tinatawag na Old Testament saints, Matthew 27. Di ba? May tanong kahapon, Pastor, ano ba yung magaganap sa resurrection? Chopa ni body ba yan? Spirit ba yan? Anong klaseng body ba yan? Yan ay real body. Amen? Sa time ng tinatawag na rapture, hindi mauuna tayo sa kanila, babangon ng mga patay. Mahawakan mo. Diba? Ang patay, hindi nahawakan, pero sila, hawakan mo, ako'y buhay. Diba? Yun yung tinatawag na resurrection. Bumangon na kami sa mga patay. Resurrected body. Mag-intay ka ng 40 days. Diba? Sila'y magpapakita sa mga banal, hindi sa mundo, sa mga banal. Diba? Ay nag-appear sila Abraham, sila Sarah, sa mga apostoles, at naka-fellowship nila sa loob ng 40 days ang mga saints ng Old Testament bago sila umakyat sa glory. Can you say amen? Hallelujah. Yun ang tinatawag na peace of the first fruit. At sa ating panahon, merong another resurrection. Kung ang Old Testament ay part ng first resurrection, tayo din, sa panahon na ating kinabubuhay, ay may magaganap na tinatawag na resurrection. Basta tandaan nyo yung mga sinasabi ko. Diba? At mamaya, ipoposisyon natin yung tinatawag na mga 4 blood moons. Okay? Tandaan nyo mabuti, yung sasabihin ko. Sa time ng resurrection ni Jesus Christ, ay merong solar eclipse. Diba? At ang araw ay hindi nagliwanag. Tama, mga kapatid? Dumilim, nagkaroon ng solar eclipse. At ang mga libingan ay bumukas. At ang mga bangkay, ang mga namatay na Old Testament saints ay naglakad sa syudad. At naka-fellowship na mga saints. Solar eclipse. Can you say amen? At sa time ng Passover, mga kapatid, merong tinatawag na lunar eclipse. Yung AD1, Sukkot, Passover, amen, ay merong tinatawag na lunar
eclipse. Yung buwan, mga kapatid, ay naging kulay dugo. Lunar eclipse. Okay? Makita po natin sa 7 Ps, meron pong tinatawag na kaugnayan sa eclipse. Mamaya, gagather tayo ng history at titingnan natin dahil yan reference ay galing sa NASA, di ba, na kung saan ay sa kanilang observatory, may record sila kung anong mga buwan nagkaroon ng mga eclipse, lunar and solar. Can you say amen? Then, may record din sa tinatawag na internet, ang mga Jewish festivals, na sila rin ay meron ding ginagawang festivals during the time na merong eclipse. Yan ba ay coincidence? Hindi. May kaugnayan ang buwan, can you say amen, sa Israel. May kaugnayan ang eclipse sa sanlibutan. Tama, mga kapatid? Okay. Dahil sabi ni Barbanam sa message, moon always referring to Israel, the church. Diba? Kaya, yun po, mga kapatid, ang sinabi niya. Now, saan na tayo? Peace of the first fruit. Meron ding pangunahing bunga dito sa panahon natin. Naniwala po ba kayo? Merong first fruit dito sa ating kapanahunan. Dahil kung merong unang tinatawag na pag-wave ng bunga, Day of Pentecost, 33 AD, meron ding huling pag-wave ng bunga. Kaya ito yung latter rain. Ang Pentecost ay former rain. Sa former rain, may bunga na winave. Diba? Yun ang tinatawag na 120 disciples. Yun ang tinatawag nating mga early saints na tumanggap ng baptism ng Holy Ghost. Now, in these last days, merong tinatawag na latter rain. Na sinasabi din sa Joel, di ba, na merong tinatawag na last day, di ba, na your sons, your daughters, your old men shall dream dreams, and to my handmaiden, di ba, I will pour out also my spirit in those days. They shall dream dreams and see visions. And you say amen? At yun po, mga kapatid, ang sinabi niya. At ang sun will turn into darkness. Diba? And the moon into blood. Magkakaroon ng lunar and solar eclipse before the great and terrible day of the Lord. Kaya sa record from AD 1, merong 7 times na naganap. Diba? Na tinatawag na okasyon. Ang tinatawag na eclipse. Kaya sa Feast of the First Fruit, nang mabuksan ang selyo, meron ding pinakapangunahing bunga na naging bunga nito. Ito ang unang-unang nakaalam ng kapahayagan kung ano ang 7 seals. Diba? At winave niya sa mga tao ang revelation na yon. Yun ay si Brother Branham, ang tinatawag na unang-unang mensahero na nakakita at nakabasa ng Book of Revelation ng 7 seals. Then after niya, sumunod naman ang bride. Diba? Kaya yun tinatawag na first fruit. Tayo ang panganay. Akala niyo ba sila Irenaeus ang panganay, sila Martin ang panganay, sila Luther, hindi sila ang panganay. Tayo ang tinatawag na panganay. Tayo ang first fruit. They, without us, they cannot be made perfect. Iniintay nila itong last day group, last day bride, na lilitaw, na tatawaging first fruit. Diba? Then after nito, yung mga loved ones natin na namatay, maging sa 7 church ages, ay babangon. Pasok din sila sa tinatawag na first fruit. Sa resurrection, merong voice. The Lord Himself shall descend from heaven, 1 Thessalonians 4:16, with a shout, with the voice of the resurrection, and the trump of God. Ang covenant natin ay trump. Mga labans natin na pumanaw ay voice. Dahil yun ay voice of the resurrection. Can you say amen? Hallelujah. Then, Peace of the Trumpets ay memorial blowing of trumpets na ang significance nito ay political disturbances na magaganap sa Israel. Diba? Ang bawat ihip ng pakakak ay magkakaroon ng tinatawag ng ligligan at kaguluhan
sa bayan ng Diyos na walang iba, Israel. Pag umihip ang 7 pakakak na yan, sa aktwal, di ba? Yung 7 trumpets ng Book of Revelation chapter 8 and chapter 9, mga kapatid, ay siyang tinatawag na tipo ng Feast of the Trumpets. Sa Hudyo, tinatawag yun na Feast of the Trumpets. Pero pagdating sa aktwal na pangyayari, yan ay 7 trumpets. At ang 7 trumpets, mga kapatid, ay ang dealing ng Diyos sa Israel. Iyan ay political disturbances. Hallelujah. So, binrip ko lang. Mamaya, dadaanan natin uli. Then, ang last ay ang Feast of Atonement. Ito ay time, mga kapatid, na ma-recognize nila yung atonement sa pamamagitan ng 2 prophets na magpipreach sa kanila. Matatanggap nila yung tinatawag na seal ng 144,000. Matatanggap nila yung baptism ng Holy Ghost sa kanilang time, sa Feast of Atonement. Then, Feast of the Tabernacles ay tumitipo na to sa millennium. 1,000 taong paghahari ng 144,000 at ng bride at ng Old Testament saints. 1,000 taon sa lupa. Kung sa Feast of the Tabernacles, nagtatayo sila ng mga tabernakulo, sa millennium, ang bawat isa sa atin magtatayo ng ating sariling bahay na walang pako at martilyo, kundi ang ating gagamitin ay spoken word. Sasalitain natin, amen, ang tinatawag na mga bagay at ito ay matatayo. Amen? After ng 1,000 years, ang susunod nun ay merong solemn assembly na 8th day. Yun na po ang new heaven and the new earth. Now, balik tayo. Ano-ano ang mga kaganapan na naganap dito sa ating current news? Yung tinatawag na Feast of the Passover, nagkaroon ng lunar eclipse. 32 to 33 AD. Merong tinatawag na eclipse. Pasok siya sa celebration ng Jewish festival na Feast of the Passover. 32 to 33. Anong naganap sa 33 AD? Meron ding solar eclipse. Meron ding lunar eclipse. Di ba? Can you say amen? Lunar eclipse dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang atonement na walang iba si Kristo. Tinakwil nila ang Mesiyas. Pinapako sa krus. Para sa atin naman, ang blindness ay dumating sa Israel para ang Gentile ay makakita. Inugpong tayo. O libong ligaw. Diba? Nagkaroon din ng solar eclipse sapagkat ang Old Testament ay nag-resurrect. Diba? Kaya yun ang tinatawag na tinatawag na sa AD 1 ay nagkaroon ng tinatawag na eclipse. 7 times mula sa AD 1 hanggang 2014 and 2015 nakaganapan. Okay. Kaya dito, partial lunar eclipse occurred on Jewish Passover 32 AD and 33 AD. And the Feast of the Tabernacles in the years before and after the crucifixion, Yeshua o HaMashiach, Jesus Christ, the world has since witnessed 7 tetrads, coinciding with the events impacting Jewish and Christian culture. Yung tinatawag na tetrads ay tinatawag na 3 consecutive full lunar eclipse. Amen? Yan ay bihirang mangyari na lahat total eclipse na 3 beses naganap sa kasaysayan. Amen? Kaya tinawag na tetrads. 7 Jewish total lunar eclipse have occurred in the first and second millennium. 4 total lunar eclipse occurred on Jewish Passover and Feast of the Tabernacles in 162 and 163, coinciding with the worst persecution of Jews and Christians in the history of Roman Empire. Within 3 years, the Antonine Plague killed 8 million people, a third of the population. Kaya mga kapatid, bago magkaroon ng 162 and 163 AD, meron pang tinatawag na 70 AD. Diba? Sa panahon ni Titus,
Amen? At ang 70 AD, sa panahon ni Titus, ni-research ko, ang kanilang celebration ay Tis Ab. Ito po ay tinatawag na month of August, July and August. Yung Tis Ab, mga kabatid, ay ito'y pinakamatinding hagulgulan at kapaitan na sinapit ng Israel. Kaya ginugunita nila yon, sapagkat ito ang time ng kinubkob ni Nebuchadnezzar ang Israel, ang Jerusalem. Winasak ang kanilang templo. Kinuha ang kanilang mga mabubuting bagay. At 70 years silang inalipin ang Israel. Kaya hindi nila makakalimutan yon. Can you say amen? Meron akong year na nandito. Tignan natin sandali kung makita ko. Tignan ko lang sandali. Ito ay naganap ng mga panahon. Tignan ko yung reference kung makita ko. Yan ay naganap noong panahon ng 586 BC. AB 9 also commemorates the date of the destruction of the first temple by Nebuchadnezzar of Babylon in 586 BC. And the second temple by the Roman general Titus on the same date in 70 AD. Kaya yung tinatawag na month na yan, ng tinatawag na Tis Ab, o yung tinatawag nating groaning, o yung tinatawag na wailing, pananaghoy, ito yung sinabi ni Jesus na walang matatayong bato na nakatayo sa ibabaw ng batong ito na hindi magigiba. Ipanalangin ninyo na ang araw ng inyong pagtakas ay hindi panahon ng taglamig at hindi panahon ng mga sabat. Yun ang 70 AD. Kapag nakita ninyo ang mga Roman soldier na pumapaikot, kayo'y tumakas na sapagkat ang pagpuksa ay dumarating na. Kaya mga believer na niwala sa prophecy, yung mga traditional Jews hindi naniwala, kaya sila'y naipit sa loob ng Jerusalem. Para silang mga daga na nagpupulasan. Kinulong sila doon ni Titus. Walang makain. Walang mainom. Sabi ng Roman Emperor na si Titus, lalabas din yan. Pag ubos na ang pagkain sa kanilang syudad, maglalabasan na yan na parang daga. Parang inaabangan. Bawat labas, pinapatay ng mga Roman Emperor hanggang sunugin ang syudad. Humantong ang mga Israel sa paggunita noon. Dahil yung mga bata, ganyang kaliliit. Pinapakuluan nila para sila mabuhay. Oh, yung anak mo ngayon, ha? Yung anak ko bukas. Ganon, mga kapatid, katindi ang sinapit sa kamay ng tinatawag na Roman Emperor na si Titus. Kaya ginugunita nila yung kapaitan. Kaya itong tinatawag na paparating, meron ding partial solar eclipse sa panahon na yan. 2008, 2009, 2010, may mga partial solar eclipse. Pero, pagdating dito sa 2015, month of August, mga kabatid, meron tayong nakikita na solar eclipse. Diba? Then, after nun, ay lunar eclipse. Ano po ito, mga kabatid? Ito ba ay coincidence lang na lumitaw? Ito yung tinatawag na kung sa kasaysayan, kinubkob ang Jerusalem, di ba? Yung Jerusalem na kanilang tinitiran, pinagpapatay sila, di ba? Minasakir sila. Hindi kaya ito ang sinasabi ng Book of Revelation chapter 12 na ang remnant ng woman seed ay pagpapapatayin? Di ba? Sa time na yan, yan ang tinatawag na beginning ng tinatawag na Great Tribulation. Di ba? Yung tinatawag na Tis-Ib ay panahon ng kanilang kapigatian. Panahon ng kanilang paghihirap. Oh, glory. Hallelujah. Kaya, grabe po ang tinatawag na panahon na ito na ating ikinabubuhay.
balikan natin uli yung kasaysayan. Okay. Passover is the first, sana yon. Okay. Tapusin muna natin yung Passover. Sa first feast of the Passover, ang mga kaganapan na nagkaroon ng eclipse ay AD 32, AD 33, AD 162, and 163. 8 million people ay dumanas ng tinatawag na Antonine Plague. Dumanas sila ng tinatawag na bitter persecution, di ba, against Rome. Pinagpapatay sila sa panahon na yan. Paki-plus uli yan. Merong 4 total lunar eclipse occurred on the Jewish Passover and Feast of the Tabernacles in 162 and 163 AD, coinciding with the worst persecution of Jews and Christians in the history of the Roman Empire. Within 3 years, the Antonine Plague killed 8 million people, a third of the population. Kaya matindi po yun. Kala natin 70 AD, nasundan pa pala. Diba? Kaya nagkaroon ng 4 total lunar eclipse occurred on the Jewish Passover and Yom Kippur holiday. At yung tinatawag na Yom Kippur holiday ay Feast of the Tabernacle. Yun ang tinatawag na Yom Kippur. 795 to 796 AD, while King Charlemagne of the Holy Roman Empire, ito yung tinatawag na kings and priests na nagkiklaim. Diba? Empire established a DMZ buffer zone between the France and Spain, ending centuries of Arab invasion into the Western Europe. 4 total lunar eclipse occurred on the Jewish Passover and Yom Kippur holiday in 842 and 843 AD. Shortly after the eclipse, the Vatican Church in Rome was attacked and looted by an Islamic invasion from Africa. Nagkaroon na ng tinatawag na mga ganyang kaguluhan. 4 total lunar eclipse occurred in the Jewish Passover and Yom Kippur holidays, 860 and 861. Shortly after the eclipse, the Byzantine Empire defeated Arab armies at the Battle of Lalakon in Turkey and permanently stopped the Islamic invasion in Eastern Europe. Makita natin yung sumunod na tinatawag na feast is the Feast of the Unleavened Bread. Naintindihan natin na yon ang tinatawag na tipo ng 7 seals. Then the next ay yung Feast of the First Fruit. Merong tinatawag na solar eclipse na naganap. Then sa panahon na ito ng 2014 and 2015 ay meron na namang solar eclipse. At meron ding tinatawag na kaganapan na Passover o Feast of the First Fruit na magaganap. Kung yung Feast of the First Fruit ay resurrection, ano kaya magaganap sa 2014 and 2015 kapag nagkaroon ng solar eclipse? Tinawag yan na Adar 29, Nisan 1. Okay? Ano po yung Adar 21 and Nisan 1? Okay? Every time a blood moon pattern has appeared on Jewish feast days, a big event affects the nation of Israel. The events affecting Israel begin just before the actual years of the blood moon. To understand what will happen in 2014 and 2015, blood moons, you must understand the pattern of blood moon. Okay. To understand what will happen in 2014 and 2015, blood moons, you must understand the pattern of blood moons in the past. Kaya merong mga blood moon, lunar eclipse na nangyari sa mga panahong nagdaan. Diba? The sword or the coming. The solar eclipse, bad omen for the world. Kasi yung sun ay type ni Christ sa mundo.
So kung ang sun ay hindi na lumiliwanag, ano mangyayari sa mundo? Di ba? Ano mangyayari, mga kapatid? Di apostasy sa mundo. Can you say amen? Every time na may eclipse, may apostasy. Naniwala ba kayo ron? Nang mag-visit ang Pope Paul VI sa Jerusalem, nagkaroon ng solar eclipse. This coming May, merong visitation na naman ang Pope Benedict sa Jerusalem. At merong tinatawag na balita na merong peace treating magaganap. Kasi nagtatangka po ang Muslim countries na magdideklara ng jihad laban sa tinatawag na religions na against sa Muslim. At ang Israel ay sa 2015 nagtatangka silang kubkubin ang tinatawag na Dome the Rock. Dahil nagwo-worship sila, nakahipo lang sa pader. Hindi sila makapasok sa kanilang tinatawag na holy ground. Dahil ang holy ground nila, ang naka-residente ay Muslim. Nakinubkob noong 673 AD ng Muslim nation. Kaya, itatapat nila itong tinatawag na blood moon. Papasukin nila yung tinatawag na Holy Land. Ano po mangyayari? It declares war. Sword. Amen. Sa bayan ng Israel. And then it will affect the whole world. Can you say amen? Bakit po? Ang UN, mga kapatid, ay sinusuportahan niya ang Israel. Ang eye ng Amerika ay nakatingin sa Israel. Can you say amen? At ang eye ng Russia nakatingin sa mga Muslim. Tama, mga kapatid, yung Gog maglulunsad ng digmaan sa Israel in the land of Magog. Yun ay Russia. Kakampihan niya, mga kapatid, ang mga Muslim sa time na yan. At magkakaroon ng Third World War. Kaya, is this the beginning of the Third World War? Ito ba ay simula na ma-ignite ang Third World War? Pag-iisipin ko kayo, mga kapatid, kailangan ng masusing panalangin. Kailangan ng vindication from above. Di ba? Ito ba ay aksidente lang na nangyayari sa ating kapanahunan? Kung magkakaroon ng tinatawag na Adar 29 solar eclipse, ito kaya ay para sa 33 AD na nagkaroon ng resurrection? Bumangon ang mga saints. Kasi hindi mauuna ang rapture. Ang resurrection muna ng mga saints ang magaganap. Ama, mga kapatid, ito na kaya ang sinasabing resurrection ng saints. Then after ng resurrection, merong magaganap na tinatawag na rapture. 40 days dito mag-i-stay ang mga saints, resurrected saints, bago sila umakyat. 40 days mag-i-stay sa earth. Makikipag-shake hand kay pastor, makikipag-shake hand sa mga brother. Oh, ako yung tatay mo na namatay. Ako yung sister nyo. Oh, panaginip ba to? Hindi. Ang panaginip, hindi mo mahawakan. Hawakan mo. Oh, my Lord and my God. Amen. Anong gagawin natin sa time ng 40 days, 40 nights? Mag-iipon pa ba tayo sa bangko? Hindi na tayo maghanap buhay sa time ng 40 days, 40 nights. Bakit mo na sure? Ayan na, resurrected saint eh. Diba? Iisahin natin ang ating resources at ay magiging missionary church na 40 days. Hindi ka na magtatrabaho, yung resources natin ay hindi pagkukulangin ng Diyos para kumain tayo lahat hanggang rapture. All things in common. Nangyari yan sa Book of Acts. Hindi na sasabihin ng mayaman, Pastor, malaki na share ko. Wala nang ganun. Wala nang silipan sa time na yan dahil body change na. Then after ng 40 days, taling lahat i-caught up, i-rapture. Ito kayang 2014, 2015 ay ito na kaya? Nagtatanong lang ako, ito na kaya? Kasi hindi tayo nag-date setting, but we believe kapag ang scripture, kapag ang science, ang current event,
at ang visions, ang prophecy ay nagsama-sama, oh my, hindi na po biro-biro yan. Can you say amen? Tinanong yung nag-present doon sa Fox News, ano bang ibig mong sabihin, Reverend? Ibig mo bang sabihin, magra-rapture na the second coming of the Lord? Hindi ko sinasabi yan dahil ako hindi nagde-date setting. Diba? Playing safe. Kasi wala siyang pinangawakang propesya. Para sabihin niya, this is it. Diba? Pero mga kapatid, yan bang mga sinasabi niyong dreams ay prophecy? Kapag yan ay, thus saith the Lord, uwian na. Amen. Wala nang matagal na paghihintay na magaganap. So nakikita ko po mga kapatid, itong 14 and 15, 2014 and 15, wala na pong masayang bagay sa mundo. Puno ng kadalamatian ang panahon na to. Sabi nga ng matatanda, hindi pa nagbabasa ng Biblia. Mga anak, pag nakita nyo ang buwan naging dugo, ay paghatol yan ng Diyos. Yan ang sabi-sabi ng mga matatanda. Wala pa silang alam sa Biblia. How much more ang bride na merong Bible reference, merong tinatawag na NASA reference, merong tinatawag na Jewish festival reference, at higit sa lahat, may dreams and vision pa na reference. Can you say amen? Nakakakilabot yung mga naririnig ko sa mga kapatiran. Ay, hindi ako natulog kagabi, 2:00 ako natulog. Sinaliksi ko yung tinatawag na 19 months from now. Sinaliksi ko, mga kapatid, tumumbok to, mga kapatid, ng August 2015, magkakaroon ng tinatawag na abomination that make desolate set up. Magkakaroon ng tinatawag na persecution, mass persecution. Kasi yun na nangyari nung time ni Nebuchadnezzar. Yun na nangyari nung time, mga kapatid, ni Titus. At pangatlong ulit, mga kapatid, yun din ang nangyari nung 673 AD. At pang-apat, ito kaya ay maulit. Diba? Manalangin po tayo ng sincero. And you say, pag ito thus saith the Lord, hindi na po magtatagal ang panahon ng ating pag-iintay. Oh, hallelujah. Merong paparating na solar eclipse. Ito ba ay resurrection ng saints? Dahil for almost 2,000 years, dito lang uli nagkaroon ng tinatawag na tetrads, 3 magkakasunod na tinatawag na full lunar eclipse. Can you say amen? At yung susunod, mga kapatid, na eclipse, 2040, 2050, walang tinatawag na festivals o tinatawag na memorial celebration ng mga Hudyo. Wala na. Ito lang ang natapat na meron silang tinatawag na Jewish festival and celebration. Base sa ating pag-aaral, 7 Feasts of Jehovah, may mga tipo. Itong Sukkot is the Feast of the Tabernacles. Ang Feast of the Tabernacles, mga kapatid, is always referring to the coming of the great millennial day. Ang susunod na event ay millennium. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya naipit ng millennium yung tinatawag na, anong tawag nila dito sa celebration na to, the Day of Atonement. Diba? Naipit siya ng tinatawag na Tisri ng Sukkot, ng Feast of the Trumpets. Alam niyo po ba na 6 na pakakak na ang umiihip? At ang 7 na lang ang hindi umiihip? Sa pagitan ng 5 pakakak at 6 na pakakak, naganap po, mga kapatid, dyan ang tinatawag na panahon ni Bar Banam nang siya'y tawagin sa time ng First World War. Bata. Naglalaro siya sa labas, sa poplar tree. Nagkaroon ng whirlwind. Hinangin yung poplar tree. Then, narinig niya ang voice. Ang sabing ganon, huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo, at huwag mong dungisan ng iyong katawan, sa takdang kapanahunan ay gagamitin ka ng Panginoon. Natakot ang bata, 7 years old.
Amen? At nagpaalam ang tinig sa kanya, ako'y aalis. At aking patitigilin ang digmaan because at that time may war. Yun ay First World War. Umiihip ang ika-fifth trumpet. Then mysteriously, huminto ang war na hindi malamang kadahilanan. Walang nag-declare ng ceasefire. Diba? Napanood ko yan sa pelikula. Nag-atrasan yung mga German soldier. Nakatunganga yung mga American soldier, yung Allied. Hindi na nila pinutukan dahil wala nang nagpapaputok. Iniwan na nila mga baril, mga tangke, naglakad na. Iniwan yung mga tangke, umahon, naglakad yung mga German soldier. Dahil mysteriously, ang Panginoon ay pinatigil niya ang World War. Because yun ang time ng tinatawag na calling ng 11-hour Gentile worker. Papasok ang revival ng 1946 na Pentecostal revival. Kakalat sa buong Amerika. Nag-start noong 1909, di ba? Kaya yun po, 1901. Kaya yun din ang time, mga kapatid, na ang ministry ng first and second pool, ginampanan ni Brother Branham. Walang karamdamang tatayo sa iyong panalangin na hindi gagaling. Maging cancer man o leukemia. Mababasa mo ang puso at isip ng tao at ang uri ng karamdaman ay malalaman mo kapag hinawakan mo siya sa kaliwang kamay. Oh, glory. Pagdating ng ika-6 na pakakak, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, 1939 hanggang 1945. Can you say amen? Then pagdating ng 1948, ano pong nangyari? Yung Israel ni-recognize ng UN as a nation. Ibinigay sa kanila ang tinatawag na lupain na napalaya sila sa mga panahon, di ba, ng mga na-exile sila sa panahon ng tinatawag na Spain. Okay, anong year yon? Wala dito. Yung panahon na sila ay pinersecute, di ba, ng tinatawag na Spain. 14th century, nangalat sila. Then 1492, na-discover ni Columbus ang Amerika para maging pangalawang tahanan ng mga Hudyo. Dahil yung tinatawag na isang queen sa Spain, pinalayas ang mga Hudyo at pinagpapapatay kung hindi sila magpapakonvert sa Catholicism. Sarado po ang Hudyo. Patayin na kung patay. Alis na kung Sabi nga ni Brother Ariel, Pastor, nagkaroon ako ng dreams. Itong simbahan natin dito, pinasasara. At sabi mo daw, sige, isara nyo na, aalis na kami. Aalis na talaga tayo. Diba? Can you say amen? Wala na nga akong burden. Palakihin ito. Wala na yung burden ko na pagandahin ito ng gusto. Hindi na. Wala na. Magiging ano lang yan. Diba? Kampo lang ng tinatawag na mga kaaway. Sino nagturo sa atin? Isang pastor, na umalis sa body. Itinutyo itong church. Kamag-anak pa namin, pastor. Grabe, mga kapatid. Now, 4 total lunar eclipse occurred on the Jewish Passover. Holidays in 1493, yan na yung sinasabi ko, si Queen Isabella, asawa ni King Ferdinand of Spain, ordered all Jewish people to leave the country. Matindi. Alis na kayo. Dahil kayo ay mga kalaban ng Catholicism. After about 200 AD, Spain became and remained a second Jewish homeland for well over a millennia. So deeply woven into the fabric of Spain are the Jews that neither history can be fully studied with considering the influence of the other. In the same month in which their Majesties Ferdinand and Isabella issue the edict that all Jews should be driven out of the kingdom and its territories. In the same month, they gave me the order to undertake with sufficient men by expedition of discovery to the Indies. So begin Christopher Columbus' diary. The expulsion that Columbus refers to was so cataclysmic an event that ever since date 1492 has been almost an important Jewish history
as in American history on July 30 of the year, the entire Jewish community, some 200,000 people were expelled from Spain. Tens of thousands of refugees died while trying to reach safety. Yan yung kasaysayan. Spanish ship captains charged Jewish passenger exorbitant sums, then dumped them overboard in the middle of the ocean. In the last days before the expulsion, rumors spread throughout Spain that the fleeing refugees had swallowed gold and diamonds, and many Jews were knifed to death by brigands hoping to find treasure in their stomach. Kinain ng mga Hudyo yung mga diamante at ginto. Ang ginawa ng mga Spaniard, hiniwa yung mga tiyan. Kinuha yung mga ginto sa kanilang katawan. Oh, glory. Amazingly discovered America. Kaya, sineselebrate ng America yan July. Diba? Binanggit yan na na-discover ni Columbus ang Amerika. Yan din ang time na naging tinatawag na secondary house ng Israel ang Amerika. Kinupkup. Diba? Kaya maraming Hudyo sa Amerika. Tama? Oh, glory. According to the Coastal Plain, during the first month of 1949, direct negotiations were conducted under United Nations. Yun na yun. Ibinigay na, binalik na. Kaya yung 6-point Star of David, nakita na sa Israel. Meron ding eclipse sa time na yan. Can you say amen? Meron ding naganap na eclipse. Amen. Nang ibigay sa kanila ang kanilang homeland. Then 1967, nagkaroon din ng 6-day war. Nung nandun na sila sa Jerusalem. Diba? Siyempre, hindi makapayag ang mga Muslim, ang mga Syrian, Palestine, na nandun sila. Nakipaglaban sila ng 6-day war. 4 total eclipse. 1967, 1969. Coinciding with the 6-day war when Israel recaptured Jerusalem as Israel's neighbors prepared to destroy the Jewish state. Israel invoked its inherent right of self-defense, launching preemptive strike June 5, 1967 against Egyptian in the south. Alam mo na nangyari ang testimony ng mga kalaban nila. Pag nagdodog fight sila, hahabulin nila yung jet plane ng Israel, biglang may haharang na angel. Sabi nila, ano to? Bakit may nakikialam na mga anghel? Yun ang testimony, mga kapatid, ng mga Egyptian. Tapos yung mga Israel, ang baril nila, one shot. Lagay ng bala. Then, sure ball. Yung mga kalaban nila, mga AK, ang dala. Sumasablay sa gilid, tumatama yung bala. Dahil may umaharang na mga angels. Naalala niyo ba yung panahon nila Gehazi? Di ba? Natakot si Gehazi dahil ayan na mga Palestine, ang dami-dami. Sabi niya, Elijah, ang dami. Anong laban natin? Buksan nawa ng Diyos ang iyong mga mata, Gehazi, para makita mo tong mga, then bumukas ang vision, nakita niya mga angels, ang lalaki. Nakaganyan, nakadikwatro. Oh my, kaya pala nangyari yun noong 1967, diba, na kung saan ay war, 6-day war, nanalo ang Israel, umayaw ang Muslim. Naku po, hindi natin matalo to. Dahil pinagtatanggol sila ng mga anghel. Binigay ng Diyos eh. Sino makapag-aalis? Tinan mo, napapaikutan sila doon ng mga Arab nations, Muslim. Hindi sila matinag-tinag. Ngayon, may tangka pa sila, kukubkubin. Yung tinatawag na Holy Land, yung Dome the Rock. At itatayo nila ang kanilang temple. Can you say amen? Kaya sa loob ng 2 years na yan, maraming kaganapan na magaganap. At sa dulo, sabing ganon, bubueltahan sila ng Antichrist. Kasi sa ngayon, mga kapatid, eksena ang Pope. Kasi alam niya, gera. Diba? Pag kinubkoben ng Israel, magagalit ang mga Muslim, mag-aalok ng peace covenant ng Israel sa nation na yan. Diba? Kaya ang isisigaw nila, kapayapaan, kapayapaan. Sabi ng Thessalonian. Pero biglang darating ang kapahamakan. Sabi din sa Bible, 2 Thessalonian. Can you say amen?
Dahil may Armageddon na magaganap. Nasaan na ba tayo? It cannot be regarded as coincidence that all 4 blood moons of 2014, 2015 occur on religious festival of Israel, together with 2 eclipses of the sun, also an important days in 2015. A blood moon will occur in the 14th day of Nisan. Diba? Ano po yung 14th day of Nisan? Yan ay Passover ng Paschal Lamb. When the Passover will be celebrated in Israel, Leviticus 23:5. Nisan is the first month in Israel religious calendar. On the 15th day of the 7th month is Tisri, when the Feast of the Tabernacles, Tisri. Okay? Yung tinatawag na 7th month. When the Feast of the Tabernacles begins, Leviticus 23 and 34, there will be another blood moon. Exactly the same pattern will be repeated in 2015. Amen? Kaya kung yung dreams, nag-testify si Brother Israel, hindi ako makakibo eh. Pastor, pwede ba akong mag-testify ng dreams ko? Hindi ako makakibo eh. Di ba? Pero di bale, Brother Israel, may magaganap dyan. Di ba? Either rapture or event para sa Hudyo. Dalawa yan. Wala kang ano dyan. Hindi ka delikado dyan, Brother Israel. Diba? Dahil Israel ka eh. Kung may maganap, diba, sa 2015, sa Jew, okay yun. Diba? Ibig sabihin, hindi naging void yung dream sa'yo ng Panginoon. Kung yan naman ang rapture 2015, uwian na. Can you say amen? Uwian na. Diba? 10 taon mula ngayon, 2005. Patak siya ng 2015. Pastor, date setting ba yan? Hindi. Kay Israel lang yan. Diba? Pero I believe na merong potensyal na kaganapan. I believe, mga kapatid, na ang Diyos nangungusap through dreams. I believe ang Diyos nangungusap through vision. Amen? Visions plus dreams plus prophecy, ano pa? Plus current event plus Bible prophecies. Amen. Para pong tumitibay. Diba na malapit na talaga ang pag-uwi natin. Hindi na magtatagal. Can you say amen? Kaya sabi dito, eclipse of the sun and moon confront us with precise dates which cannot be manipulated. Diba? Kaya yung 5 foolish virgin, diba, ay i-hunted ng Antichrist na parang mga aso. Sa time din na yan. Sa time din na yan, mga kapatid, magsisimula ang persecution. Diba? Pag ni-rapture tayo, start ang 3.5 years. Diba? Na tribulation. Repeated calls by radical Muslim for a worldwide jihad are now heard everywhere. From Iran, Syria, Lebanon, Afghanistan, Pakistan, Egypt, the Palestinian territories in Israel, and even from Muslim groups in London, the scene is set to launch a major attack against non-Islamic infidels. Ang tawag nila sa atin ay non-Islamic infidels. Kasama tayo dyan. Ayan ang tingin nila. The suicide bomb mentality of these terrorists, Islamists, has over and over demonstrated that they have a fanatical religious-driven hatred for their enemies and will not hesitate to plunge the whole world into chaos. Yan po ay binrainwash. Pag namatay ka bilang suicide bomber, ikaw ay diretsong mapupunta sa langit. Bine-brainwash yan mula pagkabata. Kaya pag sumabog ka dyan ang katawan mo at ang namatay ay 50 o 100, glory to God, nasa heaven ka kaagad. Bine-brainwash po nila yan. Yan, mga kapatid, ang nagaganap. Israel still remains their most important target. Pero meron silang target. But the Lord will not allow them to annihilate these people according to Psalm 83 and Ezekiel 39. Radical Islamist Muslim who will invade Israel under the leadership of Russia. Megog. Diba? Natahimik lang yung Russia sa UN. Sige lang. Starteran nyo. Nasa likod ako. Yeah, parang ano yun, parang rumble, di ba? Parang riot. Nakaganyan lang yung Russia.
Sige lang, starteran nyo. Sa ngayon, di ako magpapaalata. Ang isusupply ko lang sa inyo, mga missile. Hands off muna ako dahil magagalit yung commander sa UN. Kasi kasapi ang Russia sa UN. Can you say amen? Nagmingle yung iron and clay. Di ba? Yung kanilang seed. But in principles, they are different. Communist siya. Yung Amerika ay Democrats. Nakukuha nyo, mga kapatid? Kaya, yung mga Muslim nations, hinahayaan lang nila. Sige lang. Dito muna kami. Pero pag siklab ng digmaan, pandaigdig, biglang mag-a-appear yung mga higante na yan. Diba? Yun ang tinatawag na nuclear holocaust. Kaya, nangangamba ang buong mundo, huwag sasali ang Israel sa gera. Parang awa nyo na, sabi ng UN, Israel, huwag ka sasali. Please lang. Hindi namin maatim pag ginulo ka. Diba? Susuporta ang UN, ang Amerika sa Israel. Yan po ay Armageddon. Armageddon na yan, mga kapatid. Yan napipinto. The Jews require a sign. Lagi sila naghahanap ng sign. Kaya, ano po nangyari? May mga lunar, solar eclipse na mga kaganapan. Kaya, ito pong Jewish festival, tinapatan ng tinatawag na mga lunar eclipse. Kaya ang pinakamasalimuot ay ang Feast of the Trumpets. Meron pong unawa na nagsimula lang yan noong 19th century. Pero hindi po ako doon naniwala na nag-start ang trumpets. Sa panahon pa lang ng 70 AD, sa time pa lang ng 7 church ages, meron ng blowing ng trumpets for the Jews. At merong pouring ng vials sa wicked sa time ng 7 church ages. Kaya, in between the trumpets, ay may vials na. Yung 70 AD, trumpets na yon sa Israel. Alam niyo po ba yon? Yung 160, yung tinatawag na AD, sa panahon ng tinatawag na binasa natin kanina, trumpets na yon. Yung 14th century, trumpets na yon. Yung panahon ni Queen Isabella, part na yon ng trumpets ng Hudyo. Yung na-exile sila, papuntang Amerika, yung na-discover ni Columbus ang Amerika, part na yon, mga kapatid, ng trumpets. Can you say amen? Binulabog yung force to fourth trumpet. Ang earth, mga kapatid, ang binulabog. Di ba? Yun ay message sa earth. Pero yung fifth hanggang 7 trumpet, mga kapatid, ay message ng war para sa Israel. Kaya, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Handa na po ba tayo? Amen? Ano ang significance ng tinatawag na blood moon na ito sa ating panahon? Amen? Kaya sa April 15, sabi ng NASA, ang buwan ay magiging dugo. Yun ay Passover. October 8, 2014, magiging dugo na naman ang buwan, ang kulay ng dugo. Bakit nagkakaganon, Pastor? Kapag ang earth ay napagitnaan ng sun at moon, magiging kulay dugo ang moon. Ang tawag doon ay lunar eclipse. Kapag nag-align na eksakto. At sa March 2015, ay Adar 29 Nisan solar eclipse. Ang sun ay hindi magbibigay ng liwanag. Yan ay nangyari nang ang Panginoon ay ipako sa krus at mabuhay siya pagkalipas ng 3 araw, nagkaroon ng tinatawag na eclipse. Sa kanyang kamatayan, sabi niya, nagdilim ang buong paligid. Nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. Kaya ito bang March 20 ay may parehas ding kaganapan? Yun ay katanungan. Ang tanging masasabi ko, maghanda tayo. Dahil ang susunod na event ay April 4, 2015, ay another Passover. Diba? Na sinasabi rito. Another Passover. 4 blood red total lunar eclipse will fall again on Passover, Sukkot in 2014 and 2015. The same back-to-back occurrences at that time, noong 1492 and 1948. 3 of these occurrences were connected to 1492
sa panahon ng Jews na ma-expelled from Spain. Kaya yon ang tinatawag na pinangangambahan ng mga Hudyo. Kapag nagkaroon ng blood moon, ay magkakaroon ng persecution sa kanila, pag-uusig. Bad omen sa kanila yon. At sa mundo naman, ay tinatawag na bad omen ang solar eclipse. Kaya, purihin ang ating Panginoon. Kung ang Feast of the Tabernacles ay millennium, di ba? Yung tinatawag nating Tisri na 15, merong tinatawag na magaganap sa tinatawag na blood moon, tumapat ng Tisri, 15th day, o Yom Kippur, September 28, 2015 ay tinatawag naman na Sukkot. Yun ang last blood moon, mga kapatid, na merong festival, Jewish festival na magaganap sa Hudyo. Yung rest ay wala na po. Yung mga eclipse na darating na 2030, 2040, 2050 ay wala na pong katapat na mga Jewish festival. Bakit? Diba? Ito kaya ay merong significance sa tinatawag na kaganapan sa Israel. Kaya manalangin tayo, our redemption draweth nigh. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maging handa tayo, maging mapagmatyag, maging mapagmasid sa mga pangitain, panaginip, amen, at current events, sapagkat itong magpapalakas atin sa huling mga araw. Amen. Kaya ini-encourage ko po lahat, young people, nakita ko ang young people, nasa isang tinatawag na dako, naglalanguyan sa isang malabong tubig. Pero sila'y masasaya. Naghahagik. Pero sabi ko, ano ito? Napakarumi ng tubig. Bakit ang sasaya nila? Can you say amen? Sumasakay sila sa parang isang ride na umaakyat at bumababa, nagsasayang mga young people. At yung ride na sinasakyan nila, na umaakyat, bumababa, ay nag-crash. At nakita ko pong may mga kabataan, young people na naging sugatan. Ano kaya ito? Diba? Yan ay warning, mga young people. Diba? O lumayo tayo sa lahat ng anyo ng sanlibutan, ang malabong tubig, ay ang worldliness. Diba? Huwag tayong magpakahumaling sa computer, huwag tayong magpakahumaling sa mga things of the world. Diba? Lumayo tayo sa mga nagiging hadlang ng paglilingkod natin sa ating Panginoon, sa mga barkada, sa mga party, sa mga lubos na pagbababad sa mga bagay ng sanlibutan. Yun yung malabong tubig. Sinasabi ko sa inyo, dahil yun ay mensahe ng Diyos para sa inyo. Amen. Bago pa dumating yung rides na nasakyan na nyo, na nadiskaril. Diba? Yan po mga kapatid ay tinatawag na kapahamakan. Diba? Sugatan. Inikot ko, naku, sugatan. May sister, may brother. Diba? Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Mga kabataan dito sa church, magpakalakas kayo. Magpakainit kayo sa paglilingkod sapagkat ang rapture ay hindi na magtatagal. Diba? Kayo ang prayer ng inyong mga magulang, Pastor, ang anak ko, paapay-hapay pa, Pastor, ang aking mga dalaga, ang aking mga binata. Hindi pa fully committed, worldly pa, Pastor. Kiniklaim kayo ng inyong mga magulang, ng inyong sambahayan. Dahil lumalangoy kayo sa malabong tubig. Kung natatrabaho kayo ngayon, imagine niyo, mahigit 1 taon na lang, kulang ng 2 taon, may kaganapan pong mapait na magaganap sa mundo. Diba? Hindi ko sinabing ako'y nagseset ng time. Hindi po ito disgrasya lang. Kapag lumilitaw yung buwan na yan, ay totoong merong nagaganap sa lupa. Diba? This could be the rapture. This could be the persecution. Diba? The squeezing time of the bride. Or the rebuilding of the temple worship ng Israel. Ay hindi natin alam. Ito ba ay resurrection ng saints?
Yan ang mga napipinto na posibleng mangyari sa 2014 and 2015. Alin dyan? Diba? Ang starting ng tinatawag na war ng Israel against the Muslim, pag nag-start na po yan, 3.5 years lang ang itatagal niyan, wala na po tayo niyan. Pag nagpasimula yan. Dahil ang susunod na event ay Feast of the Tabernacles, ang tipo, millennium na. Yun ang susunod na kaganapan. Oh my, hallelujah, oh glory to God. Hallelujah. This is the only tetrad in the near future. Wala na. That aligns itself with the Jewish holidays. Yan lang ang tinatawag na pangatlong beses na nangyari na full moon na tumapat sa Jewish festival. One should make mention, diba, here that there are other tetrads occurring as well. One tetrad occurred in 2004. Future ones other than 2014 are found 2032, 33. Wala naman siyang significance sa Jewish festivals or holidays. Ito lang. Kaya be ready. Kung tayo'y nagpapahapay-hapay, binubulabog ng mga pagsubok sa buhay, magpakalakas tayo. Magpakatatag tayo dahil ang pagsubok ay kalakasan. Ang trial sa buhay ay kalakasan sa ating faith. Yan ay test of faith. Huwag kang give up. Diba? Huwag kang lulungay-ngay sa panahon na ito ng pakikibaka. Ito ay testing time sa bride. Huwag natin kalimutan ang fellowship, ang sharing, ang mga gathering, ang mga activities ng bride. Sabi ko nga, wala na akong ibang gagawin itong 2014. Full blast na to. Kung naglingkod ka sa Panginoon, na mga dakilang pagmimisyon mo sa Panginoon, itodo mo na sa 2014 and 2015. Dahil meron pong mga babala ang Panginoon. Ewan ko kung ito'y nararapat sabihin, di ba? Dalawa pong brother natin ang nagkaroon ng tinatawag na pangitain at tinig tungkol dyan. Sabi ng message, bantayan nyo. Diba? Ayoko mag-date setting. Ayoko ma-misinterpret nyo ako. Pero bantayan nyo ang bawat panaginip. Dahil ang bawat panaginip at pangitain ay may equivalent na katuparan. Diba? Kung paano yang mga sinasabi mo, Brad Ulding, hindi ba? Tinatanong mo, Pastor, ano ang dakong timog? Di ba? Ano ba ang dakong timog? Di ba? Yan yung tinatawag na promised land. Yan yung pangakong lupa. At ang pangakong lupa ay ang mensahe. Di ba? Kino-comfort tayo ng Diyos sa mga mensahe. Di ba? Pastor, ano ba ang dakong kanluran? Iakbang niya ang kanyang paa. Hanggat hindi pa niya hinakbang kanyang pa sa dakong kanluran. Ang paa ng Diyos, ng anak ng tao, pag hinakbang niya, yun ay judgment. Sabi ni Brother Branham, I see a terrible explosion all over America. Fire and debris nag-scattered all over America. I see Los Angeles, di ba? Fall beneath the sea. Nakita niya yun sa kanyang vision. Yun ang 7th vision. Kaya hanggat hindi pa yan nangyayari, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ay warning sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ang mga dreams nyo, may mga right interpretation. May mga meaning. Amen? Sapagkat binuksan na sa atin ng Diyos. Amen? Na ipaliwanag ang mga kahulugan. And you say, amen, magsasalita ang Diyos sa inyo, symbols. Hindi nyo alam kung ano ang meaning. Bakit? May pastor kayo na inyong pagtatanungan. Diba? Merong interpretation ang bawat dreams and vision. At ang interpretation ay, it must be according to the Word of God. And you say, amen, don't interpret on your own. It must be according to God's interpretation. And you say, amen? Hallelujah. Kaya, purihin ang ating Panginoon, umiikot po sa church natin ang gifts. And you say, nag-ooperate po sa atin ang mga gifts. Kaya, isanctify nyo ang inyong mga buhay. Lumayo kayo sa lahat ng mga kasalanan.
Kung ang gifts ay nag-ooperate sa inyo, i-preserve ninyo ang inyong life. Huwag kayong humawak ng unclean thing. Be ye separate from the things of the world. Pastor, inaaway ako eh. Rebukein mo at ipag-pray mo. Diba? Huwag mo nang gamitin ang sarili mong lakas. God will make a way. Can you say amen? Dahil hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ikaw ay selyado. Diba? Kaya po, pinipreserve talaga ng Diyos ang ministry. Pag inattempt nyo po ang pulpito, be ye prepared sa matitinding pagsubok. Kahit song leader lang. Kaya ako, nagiging mabagal akong mag-appoint. O Brad, tumayo ka. Hindi ko basta-basta masabi. Diba? O, tumayo ka, Brother Buboy. Ano, may mga pagsubok. Meron pang brother, si Brother Joe, tumayo. Gagabundok ng mga pagsubok. Diba? Yeah, once tumayo ka sa ministeryo, liligligin ka ng pagsubok. Ia-allow ng Diyos yan. Sasabihin niya, sige, subukan nyo kung kaya nyo. Pag naliglig ka, give up ka. Pastor, hindi muna po ako mag-MC. Pastor, hindi muna po ako tatayo. Dahil pagsubok. Diba? Pinakamatitinding pagsubok ay tumayo ka sa pulpito. Diba? Meron tayong brother, nag-song lead. Gumanon eh. Sumakit ang puso. Kasi nagdadala ka ng apoy. Hindi pwede pag nagdadala ka ng apoy ng Diyos din, nagdadala ka rin ng apoy ng sanlibutan. Hindi pwede. Separate yourself. Diba? Kaya i-pray niyo po ang mga ginagamit ng Diyos na lagi kaming mailayo ng Diyos sa mga controversial things. Diba? Sabi ni Berwell, lumayo ka sa tatlong ito, woman! Ang dami pong babae ngayon na ganyan-ganyan sa'yo sa huling kapanahunan. Diba? Kahit may edad ka na. Sabi yung, my Lord and my God, rebukein mo. Ang dami pong temptation tungkol sa money pagdating sa ministry. Ang dami pong temptation tungkol sa pride, sa popularity tungkol sa ministry. Can you say amen? O yan, ililift up ka ng tao. Lumayo ka sa tatlong yan. Can you say amen? Kung ginagamit ka ng Panginoon, manatili kang humble. Lord, salamat po Panginoon. Pinipreserve mo ko na manatiling humble lang at nagpapasakop sa iyong salita. Can you say amen? As long na ikay magpapakumbaba, lalo ka namang itataas ng ating Panginoon. Can you say amen? Pero pag ikay nagpapakataas, ibababa ka naman ng ating Panginoon. The way up is the way down. And the way down is the way up. Nakuha nyo yun? Sinabi na yun ang mensahe? Amen. Pag binaba mo ang sarili mo, itataas ka naman ng Diyos sa takdang kapanahon. Pag tinaas mo naman ang sarili mo, ibabaksa ka naman ng Diyos. Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon. Pag-pray nyo ang mga kapatiran, mga workers, song leaders, mga brothers na mga panaginipin. Hallelujah. Na-appreciate ko yung mga pakikipag-ugnayan sa inyo ng Diyos. Gifts and calling are without repentance. Diba? Tingnan mo, kahit nakagawa ka ng kamalian, nandyan pa rin yan. Pero sabi ng Biblia, pagyamanin ang mga kaloob. I-preserve ang mga sarili sa mga kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin. And you say amen? So God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Jewish Festival and the 4 blood moons. Hallelujah! Na ating tinalakay. So pagpalain tayo ng Panginoon, ay dadako tayo sa veterans, magpe-pray po tayo. Ayos ko po mag-encourage. Sa next Sunday po, young people, pupunta tayo sa Malabon Church. Amen? At makikipag-joint fellowship tayo doon. At maganda po kayo doon. At doon ang ating gawain. Ngayon po, ang ating gawain naman ay sa veterans. Yung pong mga kapatiran na nagbabayad sa FX at hindi pa nakakasakay, pwede naman kayo ngayon magpa-sked doon na sumakay. Isama lang natin yung ilang mga gamit. Andiyan po yung FX. Ang rules po, mag-aambag-ambag na lang sa gasolina para hindi na natin kunin yon sa mission pan. Okay po ba yun? Andiyan lang ang susi. Okay, siguro, hihiling lang ako kung sino ang driver, sino ba ang driver na pwedeng mag-drive ng ating SUV.